guys, it's me, Shaq Prof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. So, ang lesson natin for today is all about AND operator. So, ano pinantay natin? Let's go! Okay, so ang lesson natin for today is all about the AND operator. So, first, ano nga ba muna si AND operator? Well, si AND operator is katulad lang rin siya ng sa Tagalog niya, which is yung word na at. And ginagamit natin yung word na at kapag meron tayong pinagsasabang dalawang bagay, dalawang tao, or whatever man, na dapat nandoon sila at parang visible sila or dapat magkasama sila. Okay? And isa man doon na parang wala, ibig sabihin, hindi siya pwede. Or parang sa programming, may magiging false siya. So, sige, gawin natin siya visually muna. Okay? So, example, sasabihin sa'yo ng teacher mo. Sabihin sa'yo, okay class, tomorrow, magdala kayo ng lapis at papel. In English, bring pencil and paper. Okay? So, nandun yung word na and. So, dapat, pagpasok mo, bukas, meron kang dalang lapis at papel. Kasi, kung wala kang dala ni isa man doon, ibig sabihin, wala kang, parang hindi ka makakapasok or wala kang assignment. Okay? So, sige. Ngayon, gawin na natin siya sa programming. Ang symbol ng AND operator is yung shift number 7, which is yung AND talaga na symbol. So, sige, gawin natin siya sa programming. So, ito pa rin naman yung dati. So, gawin natin siguro, gawa na lang tayo ng bagong condition. Ito, may comment out ko muna kasi baka kailangan pa natin siya. Ayan. Comment out na muna natin siya. And then, gawa tayo ng panibagong if. So, if, ayan. So, nag-automatic yung console. Ayan. So, if, example, sabihin na natin, so, mag-add tayo ng variable. So, another boolean muna. So, sige. Siguro ito, i-comment out na muna natin ulit. Ayan. Sige. Dito ako maglalagay. Ayan. Another boolean, which is a boolean. Lagyan natin siguro dito is, yung kanina example. Sige. Pencil. True muna natin. Ayan. True. Then, boolean, paper. And true natin yan. Okay. So, for short, meron kang dalang pencil at meron ka rin dalang paper. Kasi, true na meron kang pencil at true na meron kang paper. Sa programming, ganito siya. So, if, again, kung paano gamitin yung boolean ha, sa if and else ha, tandaan nyo. Okay? So, if pencil, ayan. Tapos, yung symbol niya again ng end is yung shift number 7, which is yung end symbol talaga. Pencil and paper. And that's it, actually. So, yan na yun. Okay? So, kung meron bang or kung true yung pencil at yung paper. Okay? So, kung true yan, sige, yung ano muna natin? Yung normal printing na muna natin. Lagyan natin dito kung true. Tapos, kapag else, ang gawin natin is false naman yung output. Ayan. Okay. So, save natin. So, ginawa kong false yung output. So, ngayon, pag niran natin to, of course, ang sagot dyan is true. Ngayon, bakit true? Kasi, totoo naman na meron kang pencil at meron kang papel. Di ba? Ngayon, ito po yung pinaka-key key point ng end. Okay? Na dapat yung condition, okay, na chine-check mo is dapat parehas na true. Okay? Isa man doon ang hindi true, magiging false yung sagot. Which is, try natin. Okay? Gawin natin false tong paper. Okay? Ngayon, pag niran natin to, magiging false yan. And the other way around, kapag false naman yung pencil at true naman yung paper, false pa rin yan. Okay? Siyempre, kapag dalawang false, of course, false yun. Diba? Okay? Yun yung key point ng end na kailangan parehas true yung condition na sinecheck mo. Ngayon, ito yung parang sabihin natin medyo mahirap na part sa, or hindi naman sa mahirap na part. Parang medyo complicated yun. Ito yung medyo complicated sa mga operators. Kasi pwede kang magkaroon ng multiple at checking dito. So, paano yun? Gagamit tayo ng parang condition, yung parameter sa loob ng condition. Paano yan? Ganito. So, dito kung na mapansin nyo, isa lang po yung nakalagay dyan na kino-condition natin or check natin. Ang ibig ko sabihin kanina is pwedeng maging multiple yung checking natin dito. At paano yan? Again, yung sinabi ko nga na parameter yung gamit or another condition naman siya. Hindi ka maglalagay ng if-else sa loob ha, which is ganito. Gawin natin instead na nakalagay dyan is variable, lagay muna natin dito is normal numbers muna. Normal integers muna. Lagay natin dito is siguro 5 is greater than 3. Tapos, and 4 is greater than or is less than 5. So, and that way, parehas yan true, di ba? Ito, true, na mas malaki yung 5 sa 3, at yung 4 ay mas maliit sa 5. Of course, parehas yan true, at
end condition tayo, ito ay true. Which is pag nara natin, of course, ayan nga, true. Ngayon, paano nga sinasabi ko sa inyong multiple na condition? Pag naglagay tayo dito ng another parameter, ibig sabihin, itong condition na to, magkasama yan. Tapos, kung ano yung sagot niya, or kung ano po yung maging output niya, yun yung output na gagamitin mo for another condition. Which is, ibig sabihin, pwede tayong mag-add ng another operator dito. Either and, either or, sa susunod na lesson yun, or either not, or another and ulit. Depende sa inyo. Or depende pala sa logic na ginagawa nyo. So for example, ganyan. Ang gawin natin, another and, tapos gawin natin is, siguro another 5 is greater than 3 ulit. Ngayon, since ito yung magkasama, ano sagot dito? Diba true? So ibig sabihin, itong condition na to is true at anong sagot dito sa condition na to? Syempre, true din yan, di ba? So, kung true at true yung sagot. So, true pa rin yung output dyan. And, again, the other way around, pag finals natin to, and naka-end operator tayo, syempre, alam nyo na yung sagot. False. Okay? And, yes, pwedeng another ganyan, tapos isa pa, ayan, ganyan, ayan. Ibig sabihin, etong yan ang magkasama. Tapos, another ulit, pwede yan. Tapos, pwedeng dito naman yung may magkasama. For example, gawin natin, 5 is greater than 2, tapos end ulit. End lang yung pinapakita ko kasi end yung lesson natin. Pero again, pwedeng ibang operator yan. Pwedeng end ulit, pwedeng or naman. Okay? Gawin natin 3 is less than 2. So, ganyan. So, dito pa lang, nag-false na tayo. So, for short, itong isang buong to, false na to. So, itong isang buong to, dahil magkasama sila, kasi nga dahil sa parameter, since magkasama sila, false na yan, hindi ko na kailangan i-check to. Bakit? Bakit hindi ko na sila kailangan i-check? Kasi naka-end operator tayo, which is, again, sabi ko nga, pag end operator, ang key point niya is, kailangan parehas true yung condition na chine-check mo. Eh, since nag-false na yung isa dito, false na yung sagot dyan, kahit mag-true man tong isang to. And again, pwedeng dumami pa yan. Pero, syempre, yung pinakita kong ganito is, hindi siya mostly nangyayari sa programming. May times na, oo, nangyayari yung multiple na ganyan. Pero hindi siya ganun kalala na katulad ng ganyan sobrang haba. Pero again, yes, nagkakaroon po ng multiple condition. Okay? So, yun. Next natin is yung OR operator naman, which is kabaliktaran naman ng AND. Yun, medyo mabilis lang yung lesson natin. Kasi again, saglit lang siya. Yun lang yung kailangan nyo malaman. So again, since numbers yung nalagay natin dito, ibig sabihin, alam nyo na rin na pwedeng integer na variable yung gamitin natin dito. Integer ba tayo dito? Int age. Wala siyang value. Pero, again, pwede yung lagay nyo dyan if yung age is greater than 5 or less than siya sa ganitong number. True or false siya. Either true or false ba yung magiging sagot. So, ganun. Okay? So, yun. Thank you guys sa panonood. Kung may question kayo, again, comment. Tapos, may tanong ako sa inyo. So, ngayon, since alam nyo na yung about dito sa end operator, of course, alam nyo na rin siguro kung paano ginagawa yung login system. Na kailangan tama yung username at, alam nyo na yun, at yung password. So, syempre, dahil dito yun. Okay, so yun lang. Thank you guys, and yun. Lagi nyo tandaan, wag nyo pahirapan yung sarili nyo dahil ang programming, pwede siyang mapadali based sa kung saan kayo mas nadadali. Thank you guys, and bye-bye!